marami ang mga religion na naniniwala may mga bawal kung anong bawal. Hindi ho ba ang ibinigay ng Diyos na utos ay mahalin mo ang Diyos una sa lahat, pangalawa ang iyong kapwa-tao? Bakit po tumitingin tayo sa mga damit where in fact lahat po yan mauuwi yan sa abo? Hindi naniniwala ho ba kayo na ang tunay na hinahanap ng Diyos ay na ang malinis na puso, isip at gawa ng isang tao, hindi sa mga damit? Mali po. Ikinalulungkot ko po kapatid, mali po kayo dyan. Ang Diyos tumitingin po sa puso, yung malinis na puso, tama kayo dyan. Pero ang tao po ba nakakatingin ka sa puso? Hindi man natin nakikita ang puso eh. Diyos lang po ang nakakakita ng puso. Basahin natin ang 17:9 Gs ng Jeremias. Ang puso ay magdaraya ng higit kaysa lahat na bagay at totoong masama. Sinong makaalam? Akong Panginoon ay sumisiyasat ng pag-iisip, aking tinatarok ang mga puso. Ayan. Maliwanag na ang Diyos ang nakakakita ng puso. Pero ikaw ba, nakikita mo ba yung puso ng kapwa mo? Hindi po, kapatid na Eli. Kung hindi mo nakikita, alin ang nakikita mo? Hindi ba yung labas? Tama po yun, yung labas po ang nakikita ko. Pag nakikita mo yung labas, may asawa ka. Nakakita ka ng babae na ang damit two-piece, labas ang dibdib. Narurungisan ba ang puso mo o hindi? Opo, narurungisan po, kapatid na Eli. Babasahin mo yung 2 Pedro 2:14. Na may mga matang puspos ng pangangalo niya at hindi maaaring maglikat sa pagkakasala, na umaakit sa mga kaluluwang walang tiyaga, na may pusong sanay sa kasakiman, mga anak ng paglait. Pakibasa mo nga sa Bicol. Naan sa indang mga mata, pano nin pagsambay, asin na dai makakauntok sa pagkasala. Minalumay kan mga maluyang kalag, na igwanin puso na nagtuod sa pagkaara, mga aki nin sumpa. Di ba? Ang tao kasi, ang kasama mo, tao eh. Tama, ang Diyos tumitingin sa puso. Yung tao ba, puso ba tinitignan? Hindi naman eh, nakikita ng tao yan, labas eh. Lalaki ako, may asawa ako, halimbawa. Ikaw pupunta ka sa, haharap ka sa akin, labas na lahat ang pwede mong ilabas. Hindi ba dinudungisan mo ang puso ko? Pati mata ko tuloy, nagkakasala ako, di ba? So nakakapagdulot ka sa akin ng masama. Kaya ang Diyos, meron siyang aral tungkol pati sa pananamit. Nasa Biblia po yun, kapatid, ang maging attitude natin. Pag sinasabi ng Diyos, huwag natin kukwestiyonin. Ang hirap sa iba, sinasabi na ng Biblia, kinu-question pa. Kaya sinabi ng Diyos yun, may wisdom dun eh. Kasi nakakapagbigay ka ng masamang intensyon sa nakakakita. Aanin ng Diyos yung dibdib mo. Pero yung lalaking mahilig, gustong-gustong makakita ng dibdib, sumasama pati puso niya. Hindi ba ganun yun? Basahin natin ang unang Juan 2:15 hanggang 17. Huwag ninyong ibigin ang sanglibutan, ni ang mga bagay na nasa sanglibutan. Kung ang sino man ay umiibig sa sanglibutan, ay wala sa kanya ang pag-ibig ng Ama. Sapagkat ang lahat na nangasa sanglibutan, ang masamang pita ng laman at ang masamang pita ng mga mata at ang kapalaluan sa buhay ay hindi mula sa Ama kundi sa sanglibutan. Ayun, di ba? Ang isa sa mga gawang masasama, yung masamang pita ng mata. Tama? Tama po. Sasabihin natin, mauuwi lang lahat yan sa alabok. Mauuwi nga sa alabok yan, magiging abo. Pero pati espiritu mo, mapupunta sa impyerno. Bakit? Ginamit mo yung mata mo sa paninilip, sa paniningin ng kung ano-anong mahahalay. Masamang pita ng mata ang kinabuhayan mo sa buhay. O di ba? Meron mga tao mahalay ang mata, naninilip, namboboso, nanonood ng mga malalaswang panoorin. Bawal po ng Diyos yun eh. At pag sinabi na, hindi bawal yun. Dahil yun papunta sa alabok, pagka ganun ang katwiran natin, hindi tayo naniniwala sa Diyos.
Pero kung naniniwala tayo sa Diyos, tingnan nyo nga yung pare. O nahalata nilang masama ang nangyayari sa kanilang simbahan. Nagpalabas sila ng bagong utos. Ngayon lang nila nilabas ito. 2,000 taon na ang Iglesia Katolika. Ngayon lang nila naintindihan yung sinasabi ko na pati sa damit dapat may disiplina. Hindi pwede pupunta ka sa simbahan, labas ang suso mo. Kasi pati yung nagsisimba, mai-istorbo mo. Siyempre, hindi bale kung puro bading yung nandun. Kung puro bakla, kahit ilabas mo lahat ng ilalabas mo, wala silang pakiramdam doon, Brad Roland? Wala sila noon. Pero, pagka ang ilalabas mo lalaki makakakita, mai-istorbo mo, nakakagawa ka ng kasalanan para yung kasalanan magawa rin ng iba, nagdadamay ka pa. Basahin natin yung issue na ini-issue ng Roman Catholic Church nito lang nakaraang Hunyo 26. Ito po, Philippine Church issues dress code. The Roman Catholic Church in Manila has laid down a dress code after parishioners complained they were being distracted by women in skimpy clothing and men wearing sports jerseys. The Manila Archdiocese in the predominantly Roman Catholic country issued guidelines recently to all churches in Manila. Among the clothing items declared inappropriate for men are baseball caps, sports jerseys, undershirts, and shorts. For women, tank tops, spaghetti straps, skimpy shorts, sleeveless shirts or blouses with plunging necklines are out. Assistant Minister of the Manila Archdiocese, Father Godwin Tatlonghari, says it was the parishioners themselves who complained about people in inappropriate clothing. Ngayon lang nila ginawa yan. Tagal-tagal lang nasa Biblia niyan eh. Pagkatapos sasabihin natin yung para yung aral ng Biblia, baliwala. Ayan na nga itsura oh. Sila na mismo nagko-complain na nagsisimba sila, naiistorbo sila nung kung ano-ano dinusuot ng babae nila. O yan ba, gawa-gawa ko? Huwag kayong magagalit sa akin, mga kababayan. Ang binabasa ko sa inyo, nasa Biblia, nasa dyaryo, nasa kasaysayan, hindi po ako nagsasalita ng wala akong batayan. Ibig sabihin, talagang tama ang Diyos na ayaw niya tayo na gumawa nung ikakapagkasala ng iba. It can offend others. Sasabihin natin, wala naman kwenta sa Diyos yung pananamit. Meron po. Kung ang Diyos man ay tumitingin sa puso, ikinoconsider niya yung mga tao na ayaw niyang ang tao magkasala rin. Ang Diyos, kahit ano makita sa'yo, magkakasala ba yun? Wala namang interes sa'yo yun. Pero, yung kapwa mo tao na kasama mong naglilingkod sa Diyos, lalo na sumasamba ka, sumisimba ka, ang naiisip puro kagaguhan dahil dyan sa itsura ng suot mo. Huwag natin sabihin walang kinalaman yan. Mula pa po ng una, may kinalaman na yan. Alam nyo kapatid, kung minsan kaya lang natin nasasabi yan, hindi kayo tinuruan ng Biblia eh. Pakinggan nyo, sa panahon pa ni Moises, batas na yan eh. 22:5 ng Deuteronomio. Ang babae ay huwag mananamit ng nauukol sa lalaki. Ni ang lalaki ay magsusuot ng pananamit ng babae, sapagkat sino mang gumagawa ng mga bagay na ito ay karumal-dumal sa Panginoon mong Diyos. Ayan, hindi ba yan batas ng Diyos sa Israel? Sasabihin ba natin marunong pa tayo sa Diyos? Walang kwenta sa Diyos yan. Ang Diyos nga may sabi niyan eh. Hindi ba? Hindi po tama yung pangangatwira na yung iniisip natin, ikakarga natin sa Diyos. Mayroon pong sariling kaisipan ng Diyos at yung isip niya po mas malawak kaysa sa atin. He has a broader mind than we have. Pag sinabi niya, may dahilan yon. Pag sinabi niya, may katwiran yon. At kung tayo kumikilala sa Diyos, we bow down our heads sapagkat kinikilala nating mas marunong siya kaysa sa atin. Ganun lang po yun, kapatid. Yan, kapatid na Susan. May tanong pa ako. Hindi ho ba pag malakas ang pananampalataya natin, we are not affected ng ating environment? Besides, nung si Eva at si Adan nasa paraiso, hindi ho ba nakahubot-hubad sila?
nagkaroon lang sila ng takot at pagkahiya sa sarili nila sila ay magkasala. Alam nyo kapatid, ganito po yung sagot ko sa inyo. Alam ko, curious kayo, and I appreciate that na ganyan ang tao na talagang naghahanap ng katotohanan, yung katwiran. Una, ang sagot ko po, kaya po sila hubot-hubad, dalawa lang sila mag-asawa pa. Kahit po kayong mag-asawa ay magkahubot-hubad sa kwarto, wala naman kayong kasalanang nagagawa, mag-asawa po kayo Ganon din yung dalawa lang naman po sila, wala namang makakakita sa kanila. Kahit makita naman ng ahas si Eva, hindi naman magnanasa yung ahas na pumasok siya sa lungga. Hindi ba ganon yun? Ang ganda na. Ang ganda na. Oo nga po. Dalawa naman sila Pero alam niyo po ba, kapatid? Alam niyo po ba na nung sila ay malapit ng magkaanak, nagkasala sila, iginawa sila ng Diyos ng damit? Basahin natin ang 3:21 ng Henesis. At iginawa ng Panginoong Diyos si Adam at ang kaniyang asawa ng mga kasuutang balat at sila'y dinamitan. Ayon, tinakpan ng Panginoon mismo si Eva at si Adan nung magkakaanak na sila. Kasi masamang ipakita mo sa anak mo yung kahubaran mo. Bawal po ng Diyos yun. Basahin natin ang Levitico, Kapitulo 19. Basa. Ang kahubaran ng iyong ama o ang kahubaran ng iyong ina ay huwag mong ililitaw. Siya ay iyong ina, huwag mong ililitaw ang kahubaran niya. Ang kahubaran ng asawa ng iyong ama ay huwag mong ililitaw. Yaon nga'y kahubaran ng iyong ama. Kaya immoral para sa Diyos yun na ililitaw mo yung kahubaran ng nanay mo, tatay mo, o kaya yung asawa ng tatay mo. Kasi yung asawa ng tatay mo, madrasta mo, limbawa, hindi mo dapat na ililitaw ang kahubaran nun. Mahalay po sa Diyos yan. At miski naman sa konsyensya natin, ako yung aking mga anak, hindi nga ako makapagpakita sa mga anak ko na nakabrief. Nahahalayan akong magpakita sa kanila na nakabrief, lalo na anak ko, kapatid ko, o kaya mga kamag-anak kong malapit. Ano ibig kong sabihin? Meron pa siya sinabi, ba yung pananampalataya mo, maaapektuhan ka ba ng iyong environment? Kaso po kapatid, hindi naman po lahat ng tao kasintibay ng pananampalataya nyo pag hindi matibay, mahahawa po. Pakinggan nyo sa isang talata ng unang Korinto. Maaapektuhan po pagka hindi matibay. Meron pong hindi matibay. Basahin natin sa unang Korinto, Kapitulo 15. Huwag kayong padaya. Ang masasamang kasama ay sumisira ng magagandang ugali. Di ba nakakaapekto sa iba yung masamang nangyayari sa paligid niya? Hindi naman lahat matibay, kasintibay nung kapatid natin ng pananampalataya. Merong mahina lang. Bawal ba ng Diyos na i-consider natin yung mahihina? Pakinggan nyo sa Roma 15. Ganito po ating mababasa. Tayo ngang malalakas ay nararapat mangagbata ng kahinaan ng mahihina at huwag tayong mangagbigay lugod sa ating sarili. Dapat pala inaalalayan natin yung kahinaan ng mahihina, hindi ba? Hindi naman yung sarili mo lang ang iintindihin mo. Paglingkod ka ng Diyos, you have to be compassionate to others. Baka mahina siya, madala mo siya sa mali, kawawa naman siya. Basahin natin, maski nga sa pagkain baka kumakain ka, yung kahinaan ng kapatid mo, madala mo siya kumain ng mali, ma-mislead mo siya. Ang sabi dito sa 14:1 ng Roma, ganito. Datapwat ang mahina sa pananampalataya ay tanggapin ninyo, hindi upang pagtalunan ang kaniyang pag-aalinlangan. May tao na may pananampalataya na makakain ang lahat ng mga bagay, ngunit ang mahinay kumakain ng mga gulay. Ang kumakain ay huwag magwalang halaga sa hindi kumakain, at ang hindi kumakain ay huwag humatol sa kumakain.
Nakita mo, kapatid, merong symbiotic yan na pag-aalala na yung mahina, aalalayan mo. Yung kumakain, huwag kang hahatol dun sa hindi kumakain. Para bang meron kang pataan, ang tawag sa amin dun sa Tagalog, pataan. Parang konsiderasyon, para bang pag-aalaala mo dun sa iba na, kasi baka hindi niya naman kaya, maapektuhan siya. You have caused the damnation o na ikaw pa ang naging dahilan ng kapahamakan ng kapwa. Kaya dapat ikinukonsider natin. Kung halimbawa malakas tayo, no? Dapat magdala tayo ng kahinaan ng mahihina. Di ba talagang ganon sa natural, ano? Yung mahaba, ipinandudugtong sa maiksi. Yung malakas, itinutulong sa mahina. Kaya kung halimbawa, malakas ka, palagay mo, hindi ka kayang apektuhan ng mga nasa tabi o ng nasa paligid mo, hindi lahat ng tao ganon. Kaya po ang Diyos may aral para sa mahina, para sa malakas. Di salamat po sa Diyos, malakas ka, kapatid. Hindi ka kayang impluwensyahan ng mga kasamaan sa paligid mo. Pero yung mahihina, kaawa-awa naman po yun. Ganun po ang ibig sabihin ng Biblia. Ayan, kapatid na Thank Susan. you. Thank you.